Matapos ang sunod-sunod na aberya sa MRT, tumirik naman ang isang tren ng Philippine National Railway sa bahagi ng San Andres Station sa Maynila. At kaugnay niyan, makakausap natin si Ginoong Paul De Quiros, ang tagapagsalita ng PNR. Magandang tanghali po, Ginoong De Quiros. Si Rafi Timo po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali naman, Lassie. Opo, ano po yung naging sanhi nung pagtirik ng tren ng PNR dyan sa Maynila? Ano lang siya, tumirik siya sa may San Andres na station namin. Ano lang siya, low air pressure siya. Sa amin kasi medyo dumami yung mga passengers namin. So medyo kailangan medyo maganda yung air pressure niya para hindi sasaya doon sa tracks yung . So ang ginawa, na-delay siya more or less mga 30 minutes na naman siya, naibalik naman yung air pressure na yon. Some of the passengers kasi nailipat namin yung susunod na dumating na train. Yung iba naman, nag-proceed, naghintay na lang doon sa loob ng train. So, gaano po katagal yung delay dahil sa pangyayaring ito? More or less mga 30 minutes, mga ganyan. At ilan po yung pasaherong naapektuhan dahil dito sa insidente ito? Of course, yung mga kasunod na tren naapektuhan din ho ba? Hindi naman. Kasi pinaano ka agad doon may tumawag naman siya. More or less mga nasa 600 plus yung passengers. Usually kasi mga cross loading namin diyan medyo dumami kasi yung mga pasahero namin. Mga 600 lang more or less yun . So apparently baka sumobra yung number of passengers talaga. At ito bang mga insidenteng ganito ay madalas na bang nangyayari or sa PNR hindi naman? Hindi naman. Maaano nyo naman, malalaman nyo naman kung gano'n yan. Pag may mga may mga minor na pero maliit naman yung window na namin, nakaka-delay. Para po sa kabatiran natin mga manonood, ano po ba yung history ng mga tren natin na ginagamit ngayon sa PNR? Gaano ba kabago or katanda na itong mga bagon at yung mismong engine na humihila dito sa mga tren ng PNR? Yung 2 years ago kasi, ang takbo lang ng PNR, may mga bago kaming mga trains. Usually mga every hour lang siya . So nakakuha tayo ng mga donated coaches coming from Japan. Nag-retrofit tayo, naayos natin yan. So ngayon umaabot na tayo na more or less mga every 20-25 minutes may tumatakbo ng train. So combination siya ng donated coaches tapos yung mga bagong trains. Pero sinasabi niyo nga po, nag-i-increase yun yung pasahero at ang sinasabi kasi ng MRT, ito rin yung nagiging dahilan ng kanilang problema. Maraming pasahero at hindi ganong nami-maintain yung kanilang mga tren. Ito ba, may nakikita kayong magiging ganitong problema sa PNR? Dahil nabanggit nyo nga, dumadami yun yung mga pasahero. Nag-aan talaga kami . Ang projection talaga namin pa-increase ng pa-increase. Kaya nga, yung namin from every hour, kaya dati nun talagang every hour yung trip namin doon, medyo napupuno talaga yung train namin. So ang nag-detecting kami ng number of trains. Ang solution lang talaga yung number of trains . Okay, sige po, maraming salamat Ginoong Paul De Quiros, tagapagsalita ng PNR. Magandang tanghali po sa inyo.